Ha? Ano ba yan? Nakakalito naman to. Kasombrerong din, nakakalito naman to. Sino ba talaga yung totoong taksil? Sino ba talaga ang totoong traidor? Si Bonifacio o si Aguinaldo? Si Aguinaldo o si Bonifacio? Ano ba yung pinabasa mo? Ito, pinabasa ko tong kasaysayan ng ng buhay ni Bonifacio. Kasi nga Bonifacio Day ngayon, di ba? Kasi hilig mo sa istorya. Nalilito ko. Tapos sana si si Gregoria, yung asawa ni Bonifacio. Alam ko na. Tanungin natin si Mr. Kasaysayan. Si Aguinaldo nga ba o si Bonifacio ang traidor at taksil? Malalaman natin at matutunghayan dito sa talambuhay ni Andres Bonifacio. May tuturing na isang dakilang madilim na misteryo sa ating kasaysayan ang pagkapaslang sa Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Bakit nga ba siya pinatay ng sarili niyang mga tauhan sa KKK? Ano ang naging papel ni General Emilio Aguinaldo sa pangyayaring ito? Paanong humantong sa kamatayan ang pagkakaibigan ni Aguinaldo at Bonifacio? Si Andres Bonifacio ang tagapagtatag ng Katipunan at tinaguriang ama ng himagsikang Filipino. Tinatawag siyang Supremo ng Katipunan at Haring Tagalog dahil naging Pangulo ng Kapisanang Mapanghimagsik. Isinilang si Supremo Andres Bonifacio noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila at panganay sa 6 na anak ni Santiago Bonifacio, isang sastre, at inang si Catalina de Castro. Mga kapatid niyang lalaki sina Ciriaco, Procopio at Truadjo, at ang mga babae naman ay sina Espiridiona at Maxima. Si Andres bilang panganay ay nag-aral sa paaralan ng isang guro na si Guillermo Osmeña sa pook ng Maysik ni Mundok na sikat ngayon sa tawag na Binondo, Maynila. Noong siya ay maglalabing-4 na taon, namatay ang kanyang mga magulang at dahil dito, naputol rin ang kanyang pag-aaral. Naulila silang lubos at si Andres bilang panganay ay napilitang magtrabaho ng maaga. Binuhay niya ang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng bastong kawayan at papel na abaniko na ginagawa nila mismo sa loob ng kanilang tahanan. Upang siya ay mabuhay, 10 ng kanyang mga kapatid, binatak ang sarili at buto. Naging mensahero rin siya at bodegero upang maitaguyod ang buong pamilya. Ngunit hindi rin siya pinabayaan ng mga kapatid na naging katuwang niya sa paghahanap buhay. Dahil may konting pinag-aralan at nakapagsanay naman sa pagsusulat, siya ay pumasok na utusan sa bahay kalakal ni Fleming at pagkaraan ng ilang panahon ay ginawa siyang kinatawan o ahente ng nabanggit na bahay kalakal na bumibili ng mga sahing o puno ng pili, yantok at iba pa. Nang lumipas ang ilang panahon, naging kawani siya sa bahay kalakal ni Fresel & Company sa 450 Daang Nueva Maynila. Ang sahod niya noon ay 12 pesos sa isang buwan. Patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga tungkod at pamaypay na nilalako ng kanyang mga kapatid habang namamasukan sa Fresel & Company. Bagaman lumalaki sa hirap ay may tuturing na likas na alagad ng sining si Andres. Bukod kasi sa pagguhit ng poster ay mahilig din siyang umarte o mag-artista at naging kasapi ng Samahang Pandulaan sa Palomar, Tondo. Noong 1887, kasama ang ibang kaibigan ay itinayo nila ang El Teatro Porvenir. Isa ring mahusay na makata at manunulat si Andres kung saan ay isinalin niya sa tula ang sanaysay na El Amor Patrio ni Rizal at siya ang unang nagsalin sa Tagalog ng tulang Mi Ultimo Adios ni Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Rialonda. Ang sanaysay niyang Ang Dapat na Batid ng mga Tagalog ay isang napakaikli ngunit matalim na kasaysayan ng Pilipinas at tigib sa nag-aalab na damdaming makabayan. Ang hilig niyang mag-aral ng wika ay natumbasan ng hilig niyang magbasa. Ang kaunting kaalaman mula sa paaralan ay hindi naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang pagsumikap na maturuan pa ang kanyang sarili sa pagbabasa at pagsusulat ng wikang Espanyol at Tagalog. Siya ay mahilig magbasa ng mga aklat at gustong-gusto niyang basahin ang mga aklat na nakapagturo ng kabayanihan tulad ng kasaysayan ng himagsikan sa Pransya or French Revolution, Las Ruenas de Palmera, Los Miserables ni Victor Hugo, El Judyo Errante, mga aklat ni Jose Rizal,
at syempre pa ang Biblia, kung saan mababasa at makikilala natin ang the greatest revolutionary of all time na si Jesus Christ na walang ibang ginamit na sandata kundi purong pag-ibig mula sa Amang nasa langit para sa ating mga makasalanang tao. Siya ay totoong mahilig as in adik sa pagbabasa. At sa maniwala kayo at sa hindi, may mga gabing halos hindi nakakatulog sa pagbabasa ang batang ama ng Katipunan. Ang kanyang pagnanais na mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ay humantong sa kanyang pagsali sa La Liga Filipina na itinatag naman ni Jose Rizal. Sa usapang pag-ibig, si Andres ay nagkaroon ng dalawang kabiyak sa magkaibang panahon. Ang una niya naging kabiyak ay si Monica, na sa kasawiang palad ay namatay dahil sa sakit na ketong o leprosy. Sa isang pakikipamista sa Caloocan ay nakilala niya at niligawan si Gregoria de Jesus, ang kanyang ikalawang naging esposa. 2 beses sila kinasal, una sa simbahan at pangalawa ay sa loob mismo ng Katipunan noong taong 1893. Si Gregoria de Jesus ay may palayaw na uryang at sagisag na lakambini. Sila ay nagkaroon ng isang supling, ngunit nagkaroon ito ng bulutong or smallpox at namatay ilang buwan ang nakalipas. Sa pagtatag ng Katipunan, nagsimulang ipaglaban ni Bonifacio ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang sandugo na isinagawa sa Kalye Azcaraga, Maynila, kung saan ang mga kasapi ay lumagda gamit ang dugo mula sa kanilang bisig, ay sumisimbolo sa kapanganakan ng Katipunan at pagkakapatiran ng mga kasapi nito. Ito ay nagsilbing pangako ng pagmamahal at pagkakaisa sa bawat Pilipino. Naniniwala ang mga Katipunero na ang tunay na kasaganaan at kalayaan ay maaabot lamang kung ang lahat ay may malasakit sa isa't isa. Itinayo niya ang mapahimagsik na kataas-taasang kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK noong July 7, 1892. Ang sigaw ng Caloocan o sigaw ng Pugadlawin ay nagsilbing simula ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ngunit noong August 19, 1896, nadiskubre ng mga Espanyol ang Katipunan. Nakatakas si Bonifacio at ang mga Katipunero at nagtipon sa Caloocan, Balintawak noong August 24, 1896. Ang yugtong ito ng revolusyon ay kilala bilang ang Sigaw sa Balintawak o ang Sigaw ng Pugadlawin. Sa gitna ng pagkakabahabahagi ng mga kasapi, hinikayat pa rin ni Bonifacio ang kanyang mga kapatid na ipaglaban ang kalayaan. Ang pagsuway na ito sa mga Kastila ay naging makasaysayan at simbolo ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Nang magkaroon ng pagkakataon noong August 30, 1896, pinamunuan muli ni Bonifacio at Emilio Jacinto ang pagsalakay sa El Polvorin sa San Juan. Bunga ito ng kabiguan ng mapayapang kampanya para sa reforma ng La Solidaridad na naging sanhi sa pagdakip at pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. Ang lihim na kapisanan ay sa katunayan lumago na hanggang sa Kamaynilaan at iba pang mga lalawigan bago ito natuklasan. Sa kabilang banda naman, ang hidwaang Aguinaldo at Bonifacio ay nagsimula sa Cavite kung saan may dalawang sangay ang Katipunan. Ang Magdalo sa panguna ni Baldomero Aguinaldo na pinsan ni Emilio at ang Magdiwang sa pamuno ni Mariano Alvarez na tiyuhin ng asawa ni Andres Bonifacio. Hindi katulad sa mga labanan sa Maynila sa panguna ni Andres Bonifacio, matagumpay ang mga labanan sa Cavite sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at mabilis nilang napalaya ang buong lalawigan. Dahil sa kanyang mga panalo, sumikat at umangat ang pangalan ni Emilio Aguinaldo sa Cavite. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang sangay ng Katipunan kung sino ang mamumuno sa Cavite at dumating sa punto na hindi na sila nagtutulungan at nagsasapawan na lang sa kapangyarihan. Bilang luna sa suliranin, inanyayahan si Andres Bonifacio sa Cavite para mamagitan. Hindi na siya makalabas o makalalabas ng lalawigan ng buhay. Sinalubong si Bonifacio ng mga Katipunero sa Cavite, ngunit unang tapak pa lang niya roon, may mga umaalingaw-ngaw ng chismis at sabi-sabi tungkol sa kanya. Black propaganda sa modern context natin.
Binansagan siya bilang isang alsabalutan o refuge dahil sa kanyang mga sunod-sunod na talo sa mga Kastila. Hindi rin siya pinakikinggan ng mga taga-Magdalo sapagkat sa kanilang mata, magdiwang si Bonifacio dahil sa kanyang relasyon kay Mariano Alvarez. Unti-unti na ring sumama ang relasyon ni Bonifacio sa mga taga-Magdalo. Sa mga mata nila, umaastang hari si Bonifacio. Kinagalit din nila ang pagtawag ng mga taga-Noveleta, magdiwang taon ngayon, kay Bonifacio bilang pinuno ng Pilipinas. Nagkaroon din ng mga hindi pagkakasundo sina Bonifacio at Aguinaldo sa mga tatahaking hakbang at paglusob sa mga Kastila. Lumala pa ang mga kumakalat na black propaganda kay Bonifacio. Ayon sa mga sabi-sabi, ninanakaw daw niya ang pondo ng katipunan. Ang kanyang kapatid ay kabit ng mga fraile at espiya siya sa mga ito. May kumakalat raw na liham na sinasabi na huwag suportahan si Bonifacio sapagkat siya ay isang mason or mason, simpleng clerk at walang aral. Pinaghinilaan ni Andres na si Daniel Tirona, isang Magdalo, ang may kagagawan nito. Bilang mediator o tagapamagitan, pinulong ni Andres ang mga pinuno ng Magdalo at Magdiwang para malaman kung sino ang mamumuno sa Cavite. Ngunit imbis na pag-usapan ng pagkakaisa, binuksan ng mga taga-Magdalo ang usapin sa pagtatatag ng isang revolutionary government. Pinaglaban ng mga taga-Magdiwang na hindi na kailangan ito sapagkat ang katipunan na mismo ang revolutionary government, ngunit hindi ito sinang-ayunan ng mga taga-Magdalo. Para malutas ang lahat ng ito, nagkita ang mga katipunero sa Tijeros upang magbotohan sa mga magiging pinuno ng pamahalaan. Bago magsimula ang botohan, may mga nagsasabi kay Bonifacio na ang mga balotang gagamitin ay may mga nakasulat ng pangalan, ngunit hindi ito pinansin ni Bonifacio. Madiing sinabi ni Bonifacio na respetuhin kung anuman ang kalalabasan ng eleksyon at ito ay sinang-ayunan ng lahat. At ito ang resulta ng naging eleksyon. Presidente si Emilio Aguinaldo, Vice President si Mariano Trias, Captain General naman si Artemio Ricarte, Director of War si Emilio Regio de Dios at Director of Interior si Andres Bonifacio. Sa pagkapangulo, si Andres Bonifacio ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto. Dahil doon, minungkahin ni Mariano Alvarez na si Bonifacio na ang gawing pangalawang pangulo, ngunit hindi na ito sinang-ayunan ng mga tao. Masaya na sana at happily ever after ang lahat kung dito nagtatapos ang kwento. Ngunit hindi. Biglang tumayo si Daniel Tirona at kinwestiyon ang kwalifikasyon ni Andres Bonifacio. Sinabi niya ang posisyon ng Director of Interior ay hindi dapat pinangahawakan ng isang walang aral. Dito sa Cavite ay may isa tayong abogado. Siya ang karapat-dapat. Ikinagalit at ikinasakit ng damdamin ni Andres ang mga salita na ito. Hindi ba napag-usapan natin na rirespetuhin ang mapagkakasunduan sa halalan? Bakit kini-question mo pa? Humingi ka ng tawad. Imbis na humingi ng tawad ay tinlikuran ni Tirona si Andres at sa kanyang galit ay babarilin na ni Andres si Tirona ngunit pinigilan siya. Bunga nito, sinabi ni Andres, "Ako bilang tagapamahala ng halalan at supremo ng konseho ng katipunan, ipapawalang bisa ko ang halalan na ito." At siya ay umalis. Wala rin nagawa si Bonifacio dahil nalumpa pa rin ang mga nanalo sa eleksyon at siya man ay hindi inimbita bagkos pinalitan. Dito na nagsimula ang malaking gulo sa pagkakaibigan ng dalawa. Sumunod dito nang sa isang military court trial na binuo ni General Emilio Aguinaldo ay pinagbintangan si Andres Bonifacio na nagtaksil sa kilusan at nagbalak umanong ipapatay si General Emilio Aguinaldo. Ang naging hatol ng korte, kamatayan para sa Supremo at para sa kanyang nakakabatang kapatid na si Procopio Bonifacio. Ngunit para makatakas sana ay sinama niya ang kanyang dalawang kapatid, asawa at ilang tauhan at sinikap niyang bumalik ng Maynila. Ngunit huli na ang lahat dahil sinundan ng mga Magdalo ang pangkat niya at dinakip. Sa labanan ay namatay si Ciriaco at nasugatan si Bonifacio. Dinala sila sa Maragondon, Cavite at nilitis. Nahatulan siyang nagkasala ng sedisyon o pagtataksil o pagtatraidor sa bayan at tenerosahan ng kamatayan o death penalty. Noong May 10, 1897, dinala siya at ang kapatid na si Procopio sa bundok buntis at pinatay. Si Andres ay binaril sa kamay at sinaksak sa leeg na naging sanhi ng tuluyan nitong pagkamatay. Isa pang karumal-dumal na eksena ay nanggahasain si Gregoria de Jesus ni Colonel Agapito Bonzon o kilala sa tawag na Colonel Intong.
isang loyalista ni Aguinaldo. Hindi man lang siya inimbestigahan at pinrusahan ni Aguinaldo kaugnay ng pangyayari. May mga nagsasabi namang hindi si Colonel Intong ang humalay kay Oriang, kundi ito ay si Colonel Ignacio Paua. Si Colonel Paua ay merong tansong statue sa Cavite. Ngunit ang tanong ay ano ang nangyari sa mga sumunod na chapters ng buhay ng mahal na kabiyak ni Bonifacio na si Oriang. Well, pagkatapos paslangin ng Supremo, nasadlak siya kung saan-saan hanggang nanirahan sa Pasig. Dito niya nakilala si Julio Nakpil, isang musikero, alahero at mapagkakatiwalaang kaibigan ni Bonifacio noon. Siya rin ang dating kalihim ng Supremo at pinuno ng mga manghimagsik sa Montalban at San Mateo Rizal. Sina Julio at Oriang ay nagpakasal sa Quiapo Church noong December 10, 1898. Panahon ng pananakop ng mga Japanese nang mamatay si Gregoria, ang ina ng himagsika noong March 15, 1943. Siya ay inatake sa puso sa bahay ni Ariston Bautista sa Quiapo. Ang buhay ni Bonifacio ay nagwakas noong May 10, 1897 sa Maragondon, Cavite. Ngunit ang kanyang sakripisyo at katapangan ay hindi malilimutan ng sambayanang Pilipino. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na magsumikap at ipaglaban ang kanilang kalayaan. Tuwing November 30, pinagdiriwang ang Bonifacio Day bilang pag-alala sa kanyang buhay at kabayanihan. Ang kanyang talambuhay ay nagsisilbing paalaala sa atin na mayroon tayong kakayahan at kapangyarihan upang makamit ang pagbabago at pag-unlad, basta't mayroon tayong determinasyon at pagmamahal sa ating bayan. Ganun pala yung buong pangyayari, no? Naku, maraming salamat kay Saysayan. Meron na naman kayong bagong natutunan at bagong karakter na si Saysayan.